Pagka ba mga holiday na ganito, automatic may bonus tayo mga worker pagka mga ganitong holiday dito sa South Korea. Hindi po lahat dito sa South Korea nagbibigay ng bonus. So yan yung sinasabi ko sa inyo na dito sa South Korea, mga lods, swertihan lang sa company na mapupuntahan. Merong sinuswerte at syempre meron ding hindi. So may nagbibigay dyan kalahating buwan na sweldo, diba? Isang buwan na sweldo, ayan, diba? So yung mga ganun nakakatanggap, hayahayon yung mga ganun mga lods. Samantalang yung iba, ni 5, wala. So nga. Hey, what's up guys? So ayan, good evening sa inyo lahat. So good evening kasi gabi rito sa atin. So madaling araw pala. So, break time na naman natin. 12 to 1 ang break natin. Ang solar dito mga lods, mag-umpisa bukas. So 9 hanggang 12. So 4 days yan na holiday or bakasyon mga lods. So 9, 10, 11, and 12. Pero ang pinaka solar talaga, yung pinaka New Year nila is yung 10. So ayan mga lods, 8 ngayon, 9 bukas. So start bukas, 9, 10, 11, and 12. Holiday, red calendar yan mga lods. Isa yan sa mga national holiday dito sa South Korea, yung New Year nila. Sa atin yung bagong taon din natin syempre. So pero ito yung 10 ang pinaka ang pinaka dito sila nagse-celebrate sa araw na to. So yung iba mga lods ang ginagawa sa mga ibang kababayan natin, sa mga madalang lang makapagbakasyon or dun sa mga maraming pera, syempre makagawa lang naman yan yung maraming pera, 'di ba? Yung makapagbakasyon ng ganyang araw. At saka yung mga kababayan natin na hindi halos makapagbakasyon sa kontrata nila. So sinasamantala nila yung mga araw na katulad nito, 1, 2, 3, and 4 na araw para umuwi ng Pilipinas. So 8 pa lang ngayong gabi, uwi na sila. And then Lunes ng gabi, babalik na sila rito dahil Martes may trabaho na. So yung iba ganyan ang diskarte, yan ang ginagawa para lang makasaglit sa Pilipinas. So yung 4 days na yan, bitin yan mga lods. Pero dun sa mga kababayan natin na talagang nangangarap or na magmakasyon, di ba? Okay na sa kanila yan. Although bitin yan, pero at least kahit paano nasilip, nayakap nila yung kanilang pamilya. Kababayan natin madala makapagbakasyon yan, okay na yan yung 4 na araw na yan kaysa wala, di ba? So at least nayakap nila yung mga bata at nasilip nila yung dinaanan ng bata. So, joke lang mga lods. Joke lang, biro lang. So yun nga mga lods, di ba? So sa iba, yung solal na yan, itong holiday na to, 9 pa lang, wala nang pasok. Basta pagka-start ng red calendar, wala nang pasok. Pero dun sa iba na papo or yung busy ang gawa, may pasok pa sila ngayong 9. So maaaring ang magiging off nila or yung walang pasok nila is 10 at saka yung 11, Sabado at Linggo. Pero Lunes, yung 12, may pasok na sila. Pero overtime rate na yan kasi nga holiday at red calendar. So ngayon, ito yung pag-uusapan natin. Pagka ba mga holiday na ganito, automatic may bonus tayo or tayo mga EPS, tayo mga worker pagka mga ganitong holiday dito sa South Korea. Hindi po siya automatic. So kaya nga tinawag na bonus, minsan meron, minsan wala, di ba? So bonus parang ano yan parang incentives, reward ng amo mo para sa iyo, para sa pagtatrabaho mo sa company niya, para sa magandang performance mo, di ba? So hindi po lahat dito sa South Korea nagbibigay ng bonus. So sa mga kababayan natin na nandiyan sa Pilipinas, sa mga aspirant, ayan, baka mapapanood kayo ng ibang vlog dyan na binigyan siya ng bonus nung araw na yun. Isipin nyo na talagang lahat dito sa South Korea kailangan may bonus pagka mga holiday na ganito. Hindi po. So sa dami ng pinanggalingan ko, sa 4 na pinanggalingan ko na company na palipat-lipat, yung una, pangalawa, walang bonus. Hindi ako nakakatanggap ng bonus dyan mga lods. Dun sa una, gift set lang. Gift set ng mantika, gift set ng shampoo, mga ganyan. Tapos dun sa pangalawa, talagang totally wala. Yung sa pangatlo, yung pinanggalingan natin na huli, doon tayo medyo tumama kasi nga kada holiday doon, solal, itong bagong taon, binibigyan ako ng bonus. Summer vacation, binibigyan ako ng bonus. Chusok, binibigyan ako ng bonus. Pasko at bagong taon, binibigyan din ako ng bonus. So doon ako tumama. Pero hindi lahat ganon mga lods Katulad nga ng dalawang pinanggalingan natin,
hindi tayo nakakatanggap ng mga bonus doon. So ano ba usually ang binibigay pagka-sol, lalo mga holiday na ganito ng mga amo? So syempre, pag sinabing bonus, usually yan cash, pera. So halimbawa, ngayon ang start na holiday, ano, kahapon pa lang, kasi ngayon wala nang pasok, mamaya umaga wala nang pasok, so kahapon pa lang inabot na yung mga sobre ng mga kababayan natin yan, yung mga may mga bonus, or yung iba transfer na lang sa account, kagaya dun sa pinanggalingan ko, hindi naabot sa akin ang cash, tinatransfer sa account ko. Tapos pag tinatanong ko kung ano yun, sabi sa akin Hyuga P. Sabi ko ano yung Hyuga P? Kung translate mo yung Hyuga P, mga lods, vacation P. Parang yung vacation mo bayad. So yun nga, yun ay pinaka-bonus mo dun yun sa pinanggalingan ko. So ngayon dito sa company natin na to, kasi hindi ko alam kung may pasok pa kami bukas or kung talagang siguradong walang pasok namin sa 10, pero siguro linggo tsaka may pasok na rin kami kasi papo rito sa company na pasukan ko, mga lods. Nung nakaraan Chuseok nga, yung Chuseok isa yun sa pinakamahalagang nila rito, mga lods, sa holiday event dito sa buong taon. Nung nakaraan Chuseok may pasok sila. So ngayon hindi ko lang alam kung may pasok kami ng mga after nung 10. So yun nga, mga lods, ano ba mga binibigay? Usually pagka galante yung amo, pagka medyo may pakonsuelo, ayan, cash. Minsan umanon o 50,000 won, ship manon o yung 100,000 won, ship umanon, ayan, 150, iship manon, hanggang sa pataas ng pataas. Yung iba may nagbibigay dyan kalahating buwan na sweldo, yung iba isang buwan na sweldo, ayan, diba? So yung mga ganun nakakatanggap, hayahayon yung mga ganun, mga lods. Samantalang yung iba may 5, wala. So nga so yan yung sinasabi ko sa inyo na dito sa South Korea, mga lods, swertihan lang sa company na mapupuntahan. Merong sinuswerte at syempre meron ding hindi. So pag sinabing bonus, mga lods, hindi yan kasama sa contract natin, hindi yan nakalagay sa kontrata na pinirmahan natin, kaya nga bonus. Minsan meron, minsan wala. Pag sinuwerte ka, kaya sabi ko kanina, meron. Pag minalas ka, wala. So ibig sabihin, huwag nating aasahan, di ba? So pag binigyan ka, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Kasi nga, bonus yan, hindi naman siya nakasulat sa kontrata natin, di ba? Huwag sasama yung loob natin kung hindi tayo nakakatanggap. At patuloy pa rin natin ipakita yung kakayahan natin at kagalingan natin sa pagtatrabaho sa kanilang kumpanya. Ang importante, nandito tayo sa South Korea at kumikita ng maayos at nakapagpadala sa pamilya. So ang pinaka-importante lang naman, mga lods, sa isang company dito, sumasahod ka ng maayos. Binibigay yung sahod mo ng buo, hindi ka dinadaya sa sweldo, sa compute, okay na yun, di ba? So marami nga tayong kababayan sa Pinas na nagnanais magpunta rito, hindi makapunta-punta rito, tapos tayo nandito na, di ba? So be thankful kasi nandito na tayo, di ba? So yun nga, cash usually ang binibigay ng mga amo. Tapos yung iba, gift set na, halimbawa isang set na spam, ayan, usually yan, common yan dito, yung mga spam na gift set, mga lods. Tapos may kasamang mantika. Yung olive oil naman, mga lods, hindi naman yung mantika na, di ba, medyo social naman. Mahal kaya ng spam, mga lods, mahal ang spam dito. Kaya yung gift set na ibibigay sa'yo na isang box na ganun, nagkakahalaga din yan ng more or less 30,000 won. Sa pera natin, 1,200 pesos din yan, ha. Pinakamababa na yung mga lods. So hanggang 1,000 to 25,000 won, di ba? So mahal na rin. Kaya, ayun, minsan yung iba, set ng shampoo, set ng sabon, set ng toothpaste. So ayan, tapos yung iba naman, minsan yung gift set ng prutas, yung peras or yung masanas na malalaki. So ganun ang mga binibigay ng mga amo dito, mga lods, pagka sonal na ganito or pagka may mga holiday na katulad nito. So minsan yung iba meron ng cash bonus, meron pang gift set. Yung iba cash lang, wala nang gift set. Yung iba naman walang cash pero may gift set. At yung iba naman kahit na ano, wala. Diba? So naranasan natin yan lahat, mga lods. So dito sa pinapasukan natin, hindi ko alam kung meron, kasi yung last New Year natin binigyan kami ng 100 o shipmanon. So hindi natin alam ngayon kung meron o wala. Pero meron man o wala, syempre thankful na rin tayo kasi nandito nga tayo dito trabaho at kumikita ng maayos at nakapagpadala sa pamilya, di ba? So ayan, as usual, mga lods, ayan. Diba, tahimik na tahimik. Kasi nga break time.
Ayun, yung pwesto natin. So ayan yung mga trabaho ni Kamote. Ayan. Yung iPhone natin nandun. Yung iPhone 100 Pro Max tinabi ko dun. So yung kala ng iba totoo yun ano. Pero ano lang yun, TV yun mga lods. TV na monitor. Pero Apple siya mga lods. Apple kaya iPhone din siya. Ayun. Ayun yung iPhone 100 natin. So share ko lang sa inyo. Gaya ano sabi ko sa inyo kanina, sa 4 na araw na bakasyon na yan, ang ginagawa ng mga ibang kababayan natin, umuwi ng Pinas. Friday yung bakasyon, Webes pa lang ng gabi, kumukuha na sila ng ticket para makauwi sa Pinas. Kahit na hindi ka na magpaalam sa amo pagka mga ganyang occasion, mga 4 na araw lang. Basta make sure, siguraduhin mo na makakabalik ka bago mag-start yung trabaho, diba? 12 ang last vacation, so dapat 12 ng gabi nandito ka na. Dahil 30 ng umaga, magtatrabaho ka na. So wala namang problema sa mga amo yung kahit hindi ka na magpaalam. So pero mas maganda pa rin kung makakapagpaalam ka, diba? At least alam nila na nasa Pilipinas ka, diba? So baka mamaya bago ka umalis, dagdagan pa yung bonus mo, diba? Kasi alam nila uwi ka ng Pinas, ano ka sa pamilya mo. Baka mamaya imbis na yung bonus mo is ship mano lang, baka mamaya gawin na 500, diba? O kaya sa milyon, di mas ano pa, di ba, nadagdagan pa kasi nga alam nila na uwi ka ng pamilya, sa pamilya mo sa Pilipinas, di ba? So, mas okay kung magpapaalam ka, di ba? Yung iba, ginagawa, sila nang sumasagot sa airfare mo o yung ticket mo balikan, di ba? Malaking bagay na yun. Magkano pa masahe balikan mga lods pagka mga holiday na ganito? Napakamahal. Kaya kayo, pagka may balak kayong magbakasyon, pagka mga holiday na ganito, ahead of time, magpaalam na kayo sa amo nyo, mga ilang buwan, kumuha na kayo ng ticket nyo kasi pag on the spot kukuha kayo sa mga ilang araw bago mag-holiday, napakamahal ng pamasahe dito. Lugi kayo mga lods. So malayo pa lang, magpabook na kayo. So yan lang mga lods, may share ko sa inyo ngayong araw yung tungkol sa holiday dito at bonus na yan. So tayo, hopefully sana makareceive din kahit papaano. So yan mga lods, tapos na yung break time natin. It's quarter pa lang pala, 15 minutes pa. So pahinga pa tayo ng konti bago tayo magtrabaho. So yan lang mga lods, may share ko sa inyo ngayong araw. Hopefully sana kahit paano may natutunan na naman kayo kay Kamote. Ayan, share lang tayo mga lods sa mga info rito sa South Korea, sa mga tungkol sa pagtatrabaho, ayan, mga tips, idea, di ba? Para naman kahit paano, nasa Pinas pa lang kayo, meron na kayong alam, di ba? Hindi katulad namin noon. Wala pang mga vlog na ganito. Hindi pa uso ang YouTube na ganito. Kahit nga Messenger noon, wala pa. So nakikibalita lang ako dun sa kumpare ko na nandito. Chinsan, tumatawag sa akin through line phone sa Pinas. So ngayon, napakaswerte na ninyo mga idol kasi nga nakakapanood na kayo ng mga vlog na ganito. Nalalaman nyo na almost lahat dito sa South Korea, di ba? Hindi pa kayo nakarating dito pero parang nandito na kayo dahil nakita nyo na nga sa mga vlog. So yan ang advantage mga lods, di ba? So at yan din ang kaibahan. So sige mga lods, bye na. Thanks for watching. Ingat sa mga idako ng mundo na ron. And God bless sa inyo lahat. Sehepuk manipada seo. Happy New Year sa inyo lahat.